Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpapatuloy dito sa pagbasa natin sa Riyadhus Salihin, isang napakagandang libro na marapat na binabasa at pinag-aaralan ng Muslim at ng Muslima. Ito po ay isinulat ni Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, o sa kilala natin sa pangalan niyang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, isa sa mga tanyag na scholar ng Islam, higit lalo sa madhab ng mga Shafi'iyya. So ang babasahin po natin dito itong hadith number 527. Ito po ay naiulat ni Imam Al-Bukhari at ni Imam Muslim sa kanilang kitab na Sahih. Nagmula sa ulat at salaysay ni Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ikan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafs, muttafaqun alayhi. Al-arab bi fathil aini wal ra'i huwa al-mal. Okay, ating pakinggan ang napakagandang hadith ng ating dakilang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laysal ghina, hindi ang tunay na kayamanan, no? O di kaya hindi ang kayamanan ay ang karamihan ng yaman, no? O di kaya hindi basihan ng pagiging mayaman ng isang tao ay ang dami ng kanyang arad. Sabi rito ni Imam Nawawi, ibig sabihin ng arad al-mal, ang kayamanan, no? Ang mga ari-arian. Walakinnal ghina ghinan nafsi, subalit ang tunay na kayamanan, no? Ang tunay na mayaman ay ang mayaman ang kanyang sarili, mayaman ang kanyang puso, mayaman ang kanyang damdamin. Okay, so dito napakalinaw, hinatulan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi tunay na mayaman ang taong napakarami niyang kayamanan, napakarami niyang ari-arian. Meron siyang sariling tahanan, no? Malawak na tahanan. Marami siyang sasakyan, no? Maganda ang kanyang pinagkikitaan ng kabuhayan, no? Marami ang kanyang sahod. Marami siyang mga nakalagak na kayamanan sa mga bangko, no? Okay, hindi po yan, ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang basihan ng pagiging marangya at pagiging mayaman ng isang tao. Subalit ang tunay na kayamanan ay ang kayamanan ng puso. Kayamanan ng puso sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kayamanan ng puso mula sa pagiging matatakutin nito sa mga nilikha, no? Pagiging matatakutin ng isang puso sa ibang tao. Pagiging malungkot nito, no? Okay. Sa isang hadith na naiulat ni Abdullah bin Umar o bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kifafa wa qanna'ahu Allah bima ata, rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Nuaim wal Baihaqi. Okay, sa isang hadith, sabi nung ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na nagtagumpay at nanalo, no? Tunay na nagtagumpay, nanalo at nagwagi ang taong sumuko, ang taong tumalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, ang isang taong Muslim at Muslima. Tunay na nagtagumpay ang Muslim
waruziqa kifafa, at siya na binigyan ng Allah ng rizking sumasapat sa kanyang pangangailangan, sumasapat sa pangangailangan ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga pamilya, at sa lahat ng kanyang pinapamahalaan. Rizqi na halal, no? Sustento na halal, na kung saan ito ay kinita niya sa magandang pamamaraan, sa kapamaraang ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qanna'ahu Allah bima ata, at siya ay ginawa ng Allah kontento, no? Siya ay kontento sa kung anumang ibinahagi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kabilang sa sustento at yaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, dito nilinaw ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang tagumpay, na kung saan ito ay inaasam at minimithi ng mayaman at ng mahirap, ng taong Muslim at hindi Muslim, ang tagumpay dito sa dunya. Subalit ito ay inilaan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong sumuko sa kanyang kaisahan at nanampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang isinakatuparan ang Islam, ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang isinakatuparan at ginampanan ang mga obligadong inobliga ng Allah sa kanya, no? Kanyang isinabuhay ang sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kanyang kinalikdan at pinangilagan ang mga haram, ang mga ikinagagalit at ikinapupuot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang kinalikdan ang mga ipinagbabawal ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At siya ay mayroong sustentong sumasapat, no? Sumasapat sa kanya, na kung saan hindi siya nanlilimos at nanghihingi sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, no? Kanyang napapangalagaan ang kanyang dangal at dignidad mula sa paghingi at paglilimos sa mga taong nasa paligid sa kanya. At siya ay nakukontento sa kakarampot na ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagrereklamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagrereklamo sa kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob niya sa kanya. So ito ang tunay na taong matagumpay, no? Sa isang hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, wabda biman ta'ulu, wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Muttafaqun alayhi. Hada lafdul Bukhari wa lafdu Muslim akhsar. Okay, itong hadith ay pinagsang-ayunan ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim. Subalit ayon kay Imam Nawawi, itong binanggit niya dito, ito yung narration, no, ni Imam Bukhari. Ito ay hadith na isinalaysay ni Hakim bin Hizam radiyallahu an, na nagmula kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Ang taong mapagbigay o ang taong nagbibigay ay mas mainam kaysa sa taong nanlilimos at humihingi. Ang kamay na nasa itaas ay lubos na mas mainam kaysa sa kamay na nasa ibaba. Ibig sabihin, ang taong nagbibigay, no, ay mas mainam kaysa sa binibigyan. So dito napakalinaw na ipinopromote ni propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbabahagi ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nangangailangan, no? At mas mainam ang taong nagbibigay kaysa sa kumukuha. Wabda biman ta'ul, no? At ikaw ay magsimula, sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pagbibigay sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa mga taong nasa iyo ang responsibility at sa pagpo-provide at pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan, sariling pangangailangan dito sa pamumuhay sa dunya, no? Bago mo ibahagi ang iyong yaman, no, ang iyong kinikita, ang iyong sahod sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kasama, unahin mo muna ang mga taong merong
responsibility, no? Merong responsibility sa iyo, no? Wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ghina. At ang pinakamainam na sadaka, no, ay ang sadaka na mula sa iyong pinagpagurang yaman, no? Mula sa iyong pinagpawisang kayamanan. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. At sino man ang kanyang pangalagaan ng kanyang sarili mula sa panlilimos, panghihingi, no, sa mga ibang tao, tunay na gagawin siya ng Allah, kanyang pinoprotektahan ng kanyang sarili. Gagawin siya ng Allah na kanyang pinangalagaan ng kanyang sarili mula sa kapahamakan, no, mula sa mga hindi kaaya-ayang mga gawain. Wa man yastaghni yughnihillah. At sino man ang taong ituring niya ang kanyang sariling walang pangangailangan sa iba, yughnihillah, gagawin siya ng Allah mayaman, no? Pagyayamanin ng Allah ang kanyang puso at hindi niya kailanman kailangan ang tulong at bigay ng ibang mga tao. So ito ay hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy na ang isang Muslim at isang Muslima kailangan hindi niya hinahayaan ang kanyang sarili na nahahamak, no? Nahahamak at siya ay nanliliit sa mga ibang tao nang dahil sa kanyang paglilimos at paghingi, no? Sapagkat ang taong humihingi, kanyang naibababa ang kanyang sarili. Kahit pa man siya ay bigyan, no? Kahit siya ay pagkalooban. Once na ang isang tao ay, no, buksan niya ang kanyang palad sa mga tao nang dahil sa panglilimos, kanya nang hinamak ang kanyang sarili, no? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.